The host. Sige, aking host. So, pasensya ta, medyo gamay na tayo deviation sa naandan. Niya, kuhan sa tawag iningan. Sa ako nag-mention sa Facebook, sa Messenger last time, ang mga coming days, no, sa kining gitawag na to, nga, saan ni, the CIC, Christian International Connection, crucial. Importante Di kayo. sige diyon. Banday ta nga ato nahibawan nga daghan ta mga active players sa una. Murag dunay mga wala na pud uban nato unya uban sa do na po yung mga dunay changes sa sitwasyon. Kuan pa kining daghang patag-angay nga atimanon aning grupuha unya ako pong nakita gani nga sa tawag ani nga salamatan nila ni Juan Linding ug katupang uban nga mga pioneers niya ni nga nagsugod lang ni tungod ang COVID niya mo ingon nga murag ad hoc lang to kanunay ang ilang leadership uban pa ang niya human doon na ini concentrate og dedicate sa iyahang kaugalingon sa programa ni like ni Sister Ima niya puli-puli sila sa nilinding ug doon na pa to yung mga muhatag sila mga special numbers so uban pa unya ako pong nabantayan nga akong gi-check doon na tay pila to 62 ka members. Pero sa ako observation, doon na lang tayo mga 17 to 24 na average attendance every week. So, kuan, kining nagsige kong pamalandong kung basin tungod kay ad hoc ang ato ang leadership. Ikaduha, kining wala gyud na to kita ang ato ang purpose ng anong niata ni ani. Wala ma-establish ba sa nya sige tag-invite pero wala to ma-orient sa ato ang purpose ng niya ata diri. So niring kabuntagon magdala ta og kuan usa sa mga um, seryosong topiko pero I will just let most of the time the Bible to speak by itself, no? So ako lang gi-arrange ang sitwasyon ang topic na to karong buntaga spiritual gifts. So ako lang gi-arrange niya most of the time Bible mo ay musulti niya mukuha lang tag mga importante nga punto nga atong i-emphasize. So mga butang pod nga angay pod na to mga pamalandungan. Unya sa karon pila ta ka karon? 11 ta ka buok. Butlauban kaming pabakha, no? Wata kasabot kaming o dili ba? Niya ako nag-ingon crucial moment ni siya sa kining mga gikan karon og hantod sa mga sumusunod nga mga adlaw o nga mga semana sa ato ang organization. Mo na ingon nga makalaho tay bakata o dili o pila ba kabuka ang mo ang matupa ang mo lakaw na lang sa dayon o pila ka buka ang magapabilin. So ingon na ang ato ang sitwasyon. Okay, so sa karong kabuntagon ang ato ang pagsugod, gadit lang ha, ari ko sa akong programa sa akong cellphone. Kaya ako'y kuan. All right. Makampo ta. Ang atong sa ato ang opening prayer o naa si Brad Arman. Brad Arman, pwede ka makahatag sa ato ang opening prayer? Okay. Okay, sige, magampo ta. Okay, let's pray. Amahan nga langit nun, Diyos nga balaan, tag-iya sa among kinabuhi. Nagpasalamat na usab kami sa higayon nga ihatag kanamo. Ug salamat Ginoo nga ikaw sa kanunay among Dios. Ikaw ang among amahan. Ikaw ang among Diyos nga maluluyon, mahigugmaon ug mapinasayloon. Salamat nga sa makausapa kami makaduol nga sa imong trono sa krasya. Ug salamat Ginoo nga niining higayuna, niining orasa, asa man kaming dapit sa kalibutan, kami nagkakahiusa Ginoo aron nga magdaig pasalamat nga kanin tungod kay ikaw takos sa pagdaig, takos sa pagpasalamat tungod sa imong pagkamaayo. You are our good Father. Thank you for this time again.
that you bring us together to worship you in spirit and in truth. I pray that you continue to be with us, strengthen our faith in you, because without you, God, we are nothing. Lord, we commit our time to you and prepare our hearts, our minds, as we come to this time of meditation na kami padayon sa paghiusa, maligon, o nga unta among makita usab ang tuyo ug tumong sa among panaghiusa. Giyahi ang matag usa kanamo man among mamumulong karon o kining tanan among gisalig o gipasalamatan sa ngalan sa among tumaluwas Kristo Jesus. Amen. Amen. So, daghang salamat, Brother Arman. Okay. Sa karon nga kabuntagon, mo arita sa ato ang gitawag nato nga mao'y pinaka basihan sa ato ang sharing o not really sharing kini nga presentation, gitawag na og presentation. So arita sa kuan kining adto ta sa atong tagsa-tagsa ka Bible og i-open nato ang kuan, i-open nato ang 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12 o niya unsa may common nato ani nga version, nabatay mga version sa atong mga Bible diha. Ari ko magbasa ko gikan sa ako sa kuan ko. Sa ako ang New International Version. So ato ning dunganan og basa. Um, dili lang ninguntang magpadayong ta kuan lang magbasa ta og usa ka verse kada usa nato. Pila man tayo nakabuok kani karon? Sa karon do natay 11 ka buok ta. Okay, so tag kuan ta. Tag tulo ka bersikulo atong basahon. Ha? Okay, so arita magsugod ta sa 1 Corinthians chapter kuanta 1 Corinthians chapter 12. Abertuhan na to atong mga Biblia. Reading from the International Version ko. Okay, so ako ang una ako mabasa sa unang bersikulo tulo ka bersikulo nya humana na si Linding and then si Brad Arman niya suman ni Brad Arman kisa pa. Di pa Okay, ha? kadali kay wa koy para. Pakanti para. Okay. So ako yung muna ha, nya human si Sister Linding, nya human si um, Brad Arman, human anak ni Brad Arman si Sister Amparo. Tulo-tulo ta ka verse ha, and then all the way sa tanan nga ni akarong diri. Okay, sugdan ako basa. So ako lang tawgon na, okay say next. So unity and diversity in the body. So reading from the 1 Corinthians chapter 12. Concerning spiritual gifts. Starting from 12? Chapter 12, verse 1. Magsugod ko sa verse 1. Okay, okay. Unahan ako basa 1 to 3. Tagtulot ta ka verse. Okay? Okay. Ano sa na to? Okay, now, about the gifts of spirits. Okay, sorry. Now, about the gifts of the Spirit. Brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, somehow or the other, you were influenced and led astray to mute idols. Therefore, I want you to know that no one is speaking by the Spirit of God says Jesus is course, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Amen. Or to 6 ka ba, Darman? Ako? Okay. Sa verse 4, naging din ni amplified ning ako. Now there are diverse, distinctive varieties of spiritual gifts, special abilities given by the grace and extraordinary power of the Holy Spirit operating in believers. But it is the same Spirit who grants them and empowers believer. And there are distinctive varieties of ministries and service,
but it is same Lord who is served. And there are distinctive ways of working to accomplish things, but it is same God who produces all things in all believers, inspiring, energizing, and empowering them. Okay, verse 7. Okay, si Sister Leah, 7 to 9. 7 to 9. Yeah. NIV. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom, to another, a message of knowledge by means of the same Spirit, to another, faith by the same Spirit, to another, gifts of healing by that one Spirit. Okay, sunod si Sister Lending sa verse 10 to 12. Verse 10. To another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguish between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and he distributes them to each one just as he determines. 12. Just as a body, though one has many parts, but all its many parts from one body, so it is with Christ. Okay, si Sister Amparo sa 13 to 15. NIV, Alicia. For we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Now the body is not made up of one part, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, it would not for that reason cease to be part of the body. Okay, si Nong Ephraim sa 16 ka to 18. Mute, brother. Oh, Nong Ephraim sa If the 16 whole to body 18. were an eye, Time pa ko Ha? huwag ka madungog. wa ka mandungog. Di, nadungog na ka. Sugod ka sa Dungog na. 16 to 18. Lagi. Balik ka 16 to. O balik ko na ko 16. Si balik ka. Kay, madungog. And if the earth should say, because I am not an eye, I do not belong to the body. If not for that reason, cease to be part of the body. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? But in fact, God has arranged the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. Imo na po. Okay, si Sister Rose gikan sa 19 to 21. Kita ba ka kuha na? Hindi ako bito. Hindi ko pakita na. 19 to 21. If they were all one part, where would the body be? As it is, there are many parts, but one body. The eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. And the parts that are impresentable are treated with special modesty. Okay, galang, Sister. Ang sasunod si Kwan, sani? Si Brad Andrew di pwede kay naman siya sa trabaho. Si Sister Det de la Piña. Kuhanin mo, Sister, 20 4.
4. 24 to 26. 24 to 20. Bati na ko diha. Bati Can you ka. hear me? Bati na. Okay. 24 to 26. Sabi dito, for our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lack, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for another. And whether one member suffer, all the members suffer with it, or one member be honored, all the members rejoice with it. Okay. 26. Thank you. Sa 27 to 29, si Sister Erna. 27 to 29. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. And God has placed in the church, first of all, apostles, second, prophets, third, teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues. Unto 29, 28 lang. 29. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Okay. Ug sa katapusan si Brad Ruel. Okay raw ka, Brad Ruel? Oo, asa to nga verse ako? Ako ka sa 1 Corinthians 12:30 ka. 30 na. 30. Okay. Yeah, tapusin. Nawa ang 30 times up. Sabi 30. 20. Also those having gifts of healing, those able to help others, those with gifts of administration, and those speaking in different kinds of tongues are all apostles. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all have gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? But eagerly desire the greater gifts. Okay, thank you. Nya sunod na ang mga bersikulo na mo ning gitawag nga love is indispensable. So nagstorya na si Paul diri sa 13 matungod sa pag-exercise sa iyang gifts niya matupan niya bisa pag mo kan kuno if even if I speak in tongues of angels in tongues of men and or of angels but do not have love I am only a resounding gong or clanging cymbals niya padung pa siya istorya sa about prophecy about siya sa iyahang pagka-giver, nag-istorya siya sa iyahang sa matupa bisa pa kuno kanang sa iyang hardship patapataon pa iyahang kagulingon iyang ihatag pero matupa niya pagway gugma wala siya nag-gain. Okay? Okay, sa dili pa mo padayon sa tuang presentation, usa ka butang akong nalimtan mo ni siya. Wa ko kasigurado do na bay special number nga naka nag-ready or willing mo hatag karon. So, pasensya kay nakalimot ko sa programa nga ko ay hala. Karon ako naka-realize ko man ko makapangayog kinsay mo special number. Hinumdum ko sa una sa di pa ko sa seminary basta ako gani mag chairman. Doon na ko'y favorite nga song leader. Kana si Nerissa. Among tinawagan na love cooks, love. So siya gini ako sagad ako nga mag kini nga mag song leader. Oh, ay ako ang kuan ang unsang message sa gusto man ako ipahaom dito tanan. So basig doon ay mga special numbers nga kapusin karon doon na ba? O doon ay gusto nga mo share og special song? Sige ako. Oh, kana sige. Tirada sa Okay. Ako mo makanta. Special number. Oh, why do Okay. you akapila ta? Okay. His name is wonderful.
His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages. Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages. Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. Amen. Praise God. Thank you. Amen. Amen. Sister Det, kuan kining hinumdum ko ba samtang nag-awit ka? Nahinumdum ko samtang nag-awit ka. Sa bago pa ko na convert sa ato sa church, sa diyan ni Jesus sa ato sa church. Timing sa to after a year mo nagdo na to kuan kining 1986 na kinumdum pa ka to. God has spoken. Convention to siya sa Cebu. Ang nakaalit kay ang nakanindot kay ang kuan Restorians, apil ka tuwing da kawing, di ba wing? Ang Restorians choir, si ang among conductress adto si Jingjing. So apil ko naabot nakabati na uban ninyo ani nga komedya. O di ni komedya tinuod yun ning istorya. Pero mo ba wala pa, pero for the benefits sa pa nakabati og katong pagpahinumdom sa nakabati na. So apil ko dito, Sister Det. Jingjing mo ikuan kining sa ni conductress. Nya, moto. Iya ko gibutang sa alto. Matay pagkanta na karon murag di magyud ko pwede alto ingon siya adto ka sa soprano ko. Balhin ka soprano. Balhin na pug ko soprano, soprano na pug akong voice. Ang Jingjing lag murag dili ka ngayon soprano bad ko adto ka sa kuan, adto ka sa tenor. Tenor na pug ko. Sus di man gyapon pwede ingon Jingjing sway kuno ang bass. Dito na ko sa bass. Pagkadugayan, wa magkamahimay ingon si Jingjing, bahala ko, pangita lang si mong pisto. So, ang nahitabuhan to mo to, wala ko'y klarong voice na ako nga assigned. Mo blend lang ko sa blend lang ko sa kadaghanan. Kaya para man to pag-convention niya, eager man dyan ko mo-intra ko sa sa choir. Ya duha po kabutang nga di po si Jingjing mingon na pahawak ako alag apil sa choir. Una, kulang sila sa kulang sila sa kadaghanon. Usta na siya. Dili pwede. So, ang nakanindot ni Jingjing kay iyang gi-utilize on say resources nga naa diha. O ang ikaduha sab tungod kay di sa to Jingjing basta ba pahawa nako kay igagaw mo ko siyang kanhing uyab niya higayon na. Pero ang istorya wala pa na mahuman diha. Aligre kayo kay wala pa man na mahuman ang istorya ng Depita. Ang istorya mo ni si Walt Fribo usa ka misyonaryo sa Cebu Bible Seminary ng higayuna. Nya usa siya sa nag-sponsor nako sa pagpadayon eskwela kay eskwela ron po seminary pag lingaw-lingaw ra in the first place ba kay samtang akong engineering 3 subjects na lang. So ang sobra di seminaryo. So nahitabo ingon ni ani nag-create din siya og kaning quartet niya human kini man sila sa Royal membro man na sila sa kuan na sila sa sewers man na sila membro sila man na si Sims og si kisa to kauban nimo wing si Doming Buhos Lion Miss Seekers me Elmer
Elmer, si Ako, Pidzi, o si Mayaki. Oo, ang mga karaan dito, ang mga karaan. Nga sa seekers mo no, kami imipuli ninyo, kana disband naman kunuhay mo, kana wala naman, kana graduate naman. So anyway, gikuha ko ni Walt Prebo. Gikuha ko niyang part sa iyang quartet, a cappella quartet. Tapos, kuyaw pa kayo. Iyaha kong gihimo nga lead singer. Nabuang na. Ingko di ko pwede, nga pa di pwede. The resource, ang di ba wing kanundom kadto nga mag-practice man ta og kanang voice man ta, mag-voicing man ta every twice a week. Munta ito? Nya kanta din tagkatang katong voicing ba nga ha 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 ha. Hangtod nga tinuod jud ay naarang-arang gid ang ako ang voice atong panahon na nga gitrain mi ni Wolf Prevo. Unya mo tingon nga natinuod jud ko nga na lead singer ko sa Seekers pero man ingon lagi ba nga nahog patong kini media kay kanang Seekers seeking the lost kay one man kini nga mong mga dili magyud mi ingon nga maayo jud kay nga manganta ba pero actually binuang to nga ingon nga nangita mi sa among mga tingog. Ang sikat dato katong sower sila si Toto Sims. Mo to ilahang grupo nila. Pero ang punto ato nga mao to nga nahimo kong lead singer una si Jingjing naglisod asa ko niya pwesto. Pag-abot na Wolf Prebo, himo kong lead singer, usara ang bottom line. Ang bottom line tungod kay nahimo lead singer tayo, gisigi mag-practice. Gisigi makag-practice. Kaya dili man jud ko inborn nga singer, ang akong voice intonado man yun. So, ingon niya na ang sitwasyon. So, arita sa to ang kuan, kini nga presentation karon unya ako ang present ang tan-awon na to ha kadit lang sa kini ako ang desktop ako i-share. Hay naman tayo niya ron. Oh, dito lang ha. Share na ko ang okay. Application window or micro okay. Asa man taan ni dito lang ha. Tanawa og kung musaler ba niya? Kita na ba nato diha ang akong kuan, ang ako ang sani? Kita ba ang akong screen? Na ha. Klaro. Klaro, spiritual gifts. Klaro. Oh, mao ni siya ang unang fade sa ato ang dito lang ha ako sa ibalhin. Okay. So, mo atong topic karon, spiritual gifts and the spiritual body. So, mo rin yung nakita nga screen. Klaro? Okay? Alright. So, ato ni gidala nga topic ko karon kabuntagon, limit ra batada 7 kuan 8:15. So, 7:30 na. Oh. So, tungod nako kay ako nang gi-mention nata sa crucial days sa ato ang gitawag na to nga CIC Connect. Nya ako nakita nga samtang na malandong ko kining spiritual gifts and the spiritual body mo ni pinakatukma needed nato ani gayon na. So mo nang I choose to kining let the Bible speaks for itself most of the time. Og mamalandong ta. Kay doon na ni mga kamatuoran din nga ato ang angay na to pamalandungan. Okay? So spiritual gifts and the spiritual body. Okay? Promote na taong sa spiritual gifts. Kadit ha? Okay. Unsa man ang spiritual gifts? All right? So, ato nang gipangitaan og maayong meaning based sa mga Bible references nga ato niyang basihan ini ato ang presentation. So, spiritual gifts are sovereignly given in manifestations of the Holy Spirit's power to believers for the purpose of equipping the saints, building up the body of Christ, and bringing glory to God. Sa ako nang gingon nga ang ato ang foundation sa ato ang presentation is 1 Corinthians chapter 12
nya doon na po tayo mukha sa Romans chapter 12, 6 to 8. Doon na sa tayo sa Ephesians chapter 4, 10 to 11. O 11 at 10 to 12. O doon na po tayo 1 Peter chapter 10 to 11. Okay. So take note ha, ang mga tong spiritual gifts is as kuan siya. Kining ang purpose ani is for the equipping of the saints, building up the body of Christ, and bringing glory to God. Interestingly, din sa 1 Corinthians chapter 12, paano siya kining gitawag nato nga from the very start, nag-start dayon siya og kining gitawag nato pang storyline sa spiritual gifts. Pero one thing that we need to know nga the original Greek, kuan ra ni siya kining gitawag nato ra nga wala ni gifts niya. Spirits spiritual ra ang iyahang dimension. Ug inyong tanaw balik ang atong nabasa ganina. So the gifts were only added tungod kay sa uban ng sa translation tungod kay ngadto sa word nga spiritual tungod kay mao man siya ang unod, the trust of the message. Okay? Now, so tungod na makainguntang ug atong tan-awon ang content sa Bible references nato is that gifts are spiritual. Ato niya ning istoryahan nga ano ni siya nga mas spiritual ning gifts nato. Take note nga ang ato ang gifts nato pa dili ni siya kanang gitawag pang lahi ni siya sa ato ang natural gifts nato. Pero dunay nindot nga statement si William McRae matud pa niya, as to its essence, a spiritual gift is an ability. It is an ability to function effectively and significantly in a particular service as a member of Christ's body, the church. So sa ako lang gingon ganina, ang natural gifts is different from spiritual gifts. Okay? Nganong ning natural gifts? Okay, kining natural gifts mo ni siyang gitawag nato nga mga artistic, katong mga athletic, katubang mga mental abilities nato o katong mga talents nato na given at the physical birth, ultimately by God but genetically inherited from our parents. Usa sa mga butang nga wala ko ma-inherit sa ako ang lineage ng kampapa, ang pagka-musicians kay katamong lolo portito daghan og musical instrument. Mo na sila silinding, may kana sila mong piano, mga kuan nila na-inherit nila plus pud sa side sa mga labrado. So na combine pero ako nakuha na ko ni sa side sa ko ang mama. Dugdaghang ko nakita nako nga ako ang genetics nako nga generally is gikan sa ako ang mama. Nya og nakabantay ko ni ana. Nga usahay gani nahimo na mo ng pagya nga liwat jud ka sa mga bantiles, liwat jud ka sa mga diloyola. Inana. Okay? So ikaduha ang spiritual gifts, okay. Ang spiritual gifts is given to us at conversion, at our new birth. They are given by God independence of our parents. Ato niya ni tanawon. Okay? Humana ni ato makita nga doon na tayo natural gifts niya, doon na po tayo spiritual gifts, pero kini pong spiritual gifts nato is lahi ni siya sa gitawag nato nga the gift of the Holy Spirit. Okay? Ato niya ning makutuki na to. So ayaw i-confuse, don't ever confuse the gift of the Holy Spirit o ang spiritual gifts. They are totally different. Unsa man ning the gift of the Holy Spirit? Ang the gift of the Holy Spirit mo ni kini matara ang Greek reference word aning gift of the Spirit or the word gift is Dorian o Doria. Mo ni siya ang kanang gi-mention din karon sa Acts 2:38. Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.
So the word gift that is Dorian in the Greek word that's translated into the English word gift is Dorian. So will di ta mag-istorya ba tungod aning Greek grammar, ha? Ato lang na ipang-quote ng mga Greek words just to show the difference. Sa 2 Corinthians po, mato pa diri, now it is God who makes both of us and you stand firm in Christ. He anointed us, okay, and set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as deposit, guaranteeing what is to come. So ang dimension diri sa Acts 2:38 actually is the presence of the Holy Spirit, which is the seal of ownership. Sumala nga rin sa 1 Corinthians chapter 2. Doon na patay lain na sa Ephesians chapter 1 verse 13. Mugmato pa, and you were also included in Christ when you heard the message of truth. Okay? When you heard the message of truth, the gospel of your salvation, when you believe, the gospel of salvation, when you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, and that's the one that is mentioned in Acts 2:38. Okay? Now, ato sa makita karon nga sa ato nang gi-mention ang 1 Corinthians chapter 12 mention about different kinds of gifts. Okay? Ato ta sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4. Matupare, there are different kinds of gifts. So, mo na ni dinhi karon. Ang Greek word na gi-translated into gifts is charismaton. So, actually, makita sa nimo ang diferensya kaya ang the gift of the Holy Spirit makaingon is totally different from the spiritual gifts tungod kaya ang usa singular, ang usa plural. Anyway, unfortunately, dili ta English grammar expert ani. Pero arita sa arita sa how the word was translated into English from Greek. Okay? So matot pa, there are different kinds of gifts. Charismaton, but the same Spirit distributed them. All right? Second is Romans 6:12 verse 6. We have different gifts. Charismata, according to the grace given to each of us. It is your gift is prophesy. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. So ang kining gi-translate karon charismaton is from the Greek word, root word and is charis, grace. Yeah, actually the English translation sa charis is grace. So it's more of like of a gift really. Kay gracia man, gracia is cannot be earned. It's always given. Kay og earned mo dili na grasya. Okay? So para yun ta. Ang atong referensya, sa ako nag-mention ganina is doon na tayo mga referensya sa listahan sa mga spiritual gifts niya. Mo nag-ingon na to. 1 Corinthians chapter 12, 8 to 10. 28 to 30, Romans 12, 6 to 8, and then Ephesians 4 to 11, and then 1 Peter 4 to 11. Alright? So, unsa man ni sila? Okay, so akong gi-sum up ang list kay doon na may mga sa listing nag-duplicate. Pero mo ni siya ang summary. So doon ay apostles, prophecy, teaching, evangelism, pastoring, serving the ministry, exhortation, encouraging, giving, leadership or administering, and then mercy, word of wisdom, word of knowledge, faith, extraordinary, gifts of healing, allergic kay tani, work of miracles, discerning of spirits, various kind of things, interpretation of things, and help. So, usa sa akong nabantayan, ang Brotherhood sa Churches of Christ, wala kay tamudil og istorya mahitungod og spiritual gifts. Ang dagduda ko tungod aning issues sa gifts of healing, workings of miracles, discerning of spirits, and various kind of things, and interpretation of things. Do dili ta mo istorya ni anak, pero ako lang gipakita diri ang list of spiritual gifts nga being mentioned in the Bible based sa ato ang Bible references. All right? Now, take note, okay? Na generally, wala na siya, listahan na ni siya. Not exhaustive or comprehensive. All right? So, karon arita mag-istorya ta mahitungod sa the receiver and the giver of the spiritual gifts. All right? Nindot na istorya haron. Nga naman. Ang ata masayod, kinsa maday ang receiver?
So, okay. So, ano sa Romans chapter 6 at chapter 12 verse 6? We have different gifts according to the grace given to each of us. Kinsa dayon nakadawat? Kada usa nato. Sa 1 Corinthians 12:7 ingon siya, now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Doon na pa tayo sa 12:11 sa Corinthians. Yung sabi ingon, all these are the works of one and the same Spirit, and He distributes them to each one, just as He determines. Kung sa atong nakita ni, so ang atong nakita ni, kada usa nato, whether we like it or not, kung sa pasabot, we have at least one spiritual gifts. One or two or three. But sigurado ko, doon nag-iusa. Alright? Pitayin ta. Kisa may nag-provide. Okay. Ang nag-provide, according to 1 Corinthians chapter 12, verse 4 is, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. So it's the Spirit of God mo ay naghatag ay sa maong spiritual gifts. Another put sa Ephesians chapter 4:11. So Christ Himself give the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. O sa lain na sabkahintama, ano na po ta sa Hebrews chapter 2 verse 4, God also testified to it by signs, wonders, and various miracles. Ano sila? Partly dito sa lesa itong spiritual gifts. By gifts of the Holy Spirit is distributed according to His will. So, hindi mo tanawon ng 1 Corinthians chapter 12 verse 4, Ephesians chapter 4 verse 11, Hebrews chapter 2 verse 4, the Trinity, or put this way, God, Jesus, and the Spirit is totally involved sa tuwang spiritual gifts. Sila ang naghatag, and that makes that gift spiritual. Okay? So, ingon na ang sitwasyon. So, sa atong lista, ato ni siyang giswaya na tuog classify. Okay, ang ako pong referensya ani is I was reading the book kaning gitawag na to pang Spiritual Gifts by Charles Swindoll. My favorite kuan na siya kining teacher ko. Ang classification do na siya tulo pero ako lang gihimong duha. Kay I don't think so nga we have to separate them into or classify them into three. So doon ay support gifts o doon ay service gifts. So ang support gifts mo nang gitawag nato pang the gifts that supports the body or the church. Unsa man ni sila? Mato pa sa Ephesians chapter 4:11 to 12. So Christ Himself give the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built. Okay? So doon natin apostleship, doon natin gahimog prophecy, doon natin teaching, doon natin ga-evangelize, o doon natin pastoring. Okay? Ato tanawon nga ang purpose is to equip His people for work of service, kining gitawag nato nga support, o ang ikaduha nga to build up the body of Christ. Okay? So ano ta sa support gifts? So ang support gifts man is gikan nato makita sa Ephesians chapter 4:12, ingunan ang porma. Okay? Sa porma ni. Ang foundation ani is the Lord Jesus Christ. Humanana nakapatong ang mga apostolis ug mga prophets. Humanana ang evangelism, pastor teachers o ang teachers. O mao na ang paghimo tungod sa purpose sa paghimo sa matupa ingon work of service, building the body, and equipping the saints. Okay. Now, padayon ta ha?
So kini siya nga illustration nakuha na ko ni kang Charles Wendell. Nindot ang iyahang pagka-illustrate. Pero nagkuan ko na malandong ko na ning illustration. There is something angay pamalandungan, and I will share that to you after na ning slides or the slide next, okay? So, arita sa the gifts that serves the body. Unsa man ni sila? So, sa 1 Corinthians chapter 12, 8 to 10, 28 to 30, Romans 2 to 8, we have different gifts according to the grace given to each of us. If serving, then serves. If teaching, then teach. If giving, give generously. If leading, do it diligently. If mercy, do it cheerfully. Og uban pa, daghan pa do sa sumas na itong lista. Now, aris na ta sa 1 Peter chapter 4, 10 to 11, mato pa niya, each of you should use whatever gift or gifts you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. So unsa din nga ato pong service gifts? The gifts that serves the body of Christ. Ang purpose is to serve others, o ang ikaduha is so that in all things God may be praised and glorified through Jesus Christ. Okay. Now, ano pa? Huwag yung tanawon, support gifts plus service gifts, mura ni siya og balay nga na ang pamilya. Matawag na ito nga ang iglesia. Alright? So, we have the foundation, the Lord Jesus Christ. Right? And then we have the apostles. And then we have the prophecy. And then we have the teaching. Okay? And then we have the evangelism. And then we have the pastor teacher. And then usbo na to mo ni siyang repeat ni sa atong istorya nato ganina sa previous slides nga ang ilahang purpose mo ni nga work of service, building the body, o matot pa equipping the saints. Alright? Mo ni karon ang akong giingon nga namalandong ko ani siya. Tungod kay interesting ang support gifts. Naaba mo nakita sa mao nga illustration ni Charles Wendell? Dito siya. Samtang na malandong ko niya ni, I just realized nga a support gifts without the service gifts, nakita na ko nga is like an empty house. Di ba? If we'll just consider all these things, kini siya, mura ni siya o kanang mura siya empty house. Right? If the support gifts will not function as intended, mura ni siya o gitawag pang this is just like a church nga mura siya church but it's more like of an organization but not an organism. Sama niya sa usa ka pastor, nga nasa church but he do not have a community. Nga naman, tungod kay without the support gifts, wala sila shared characteristics or interest. Wala social ties, wala interaction. Wala sense of belongingness. No joint action or purpose, wala. O yung tanawon, it's not a community at all. Tungod kay a community or usa ka church shall have more than just a collection of individual. Kundi gawas na it should be a dynamic unit. Mo nang sa diha ko sa pag-join ako sa atong brotherhood, mo gina ako nabatian dayon. The church is an organism. Nga naman, galihok. Galihok siya. Pero may problema. So may problema. This illustration will remain as this lang. Wala na.
mingaw pa empty. So you have the, supposedly, nindot na kayo kay founded in the Lord Jesus Christ. Doon ay mga apostol, doon ay mga prophets, ligon kayo, building. Basta pagbagyuhon, barog yun. Pero empty. Muna siya nga, one time, mahatag ko niya og istoryang tinuod, nangita mi church, diri sa Western Australia, nangadto mi church. Kuyaw kayo nga church, bago dako kay area, parking mo ila priority diri. May gwalin, nindot siya, kanta nindot. Nakabaw ba mo nga gikan pagsud namo og hangtod paggawas namo wag gyud nakabaw? Ngano man? Wala ni welcome namo. Wala po namumusta namo human sa service. Og one thing pag human namo mingon mi pag dito na mi sa sakyanan ni ko nga di na tambalik ni simbahan na. Ngano man? Tungod kay ang gituhuan nato nga service gifts nga mauunta ang serving, exhortation, or encouraging, giving, leadership, administering, mercy, wisdom, work of knowledge, faith, gifts of healing, aun sa panadihang uban diha. Wala mag-exercise. So, what would happen ni aning scenario? Unless, ang usa ka church, dili gud him colorful, dili mahitabo nga inviting. Dili mahitabo nga mo function as a community or as an organism. Ano man? Kung ang mga tao magkapabilin just wanted to be feed like a newborn babies, don't want to be old, magpabiling gud ta nga gusto lang ta nga i-entertained rather than to be a contributor. Magpabilin ta nga consumer rather than a provider. Never be and you will never be or we will never be able to exercise sa ato ang spiritual gifts. Day gid mahitabo. Gusto raman ka dito, pa-entertain raman ka, magpa-feed. Gusto raman ka mo consume sa inyong gathering, diya sa church, diya sa mga organization nga imong gijoinan. So, muna nga, usay, balhin-balhin lang, asa siya malingaw, tuwa siya dito. And then they will say, oh no, nangita mig maayo nga church. Actually, you cannot find a good church. And you cannot find a perfect church. Nga naman. Dili gyud na mahitabo unless you will be a good person or unless you are a functioning member. Kay by the time nga mo join ka sa ka good church, mahimo na tong bad kay na problema na kay naama ka. No, you are not functioning sa imong function sa maong organization. You are not contributing. You want to be feed, you want to be entertained. Gusto ka nga consumer ka, dili ka contributor. Gusto ka nga kanang gitawag pa nga kuan lang, umato pa isigulaki. Okay? Saan nga sitwasyon, mingon kong it is just like having a house, okay, but not a home. Right? So, samar sa nasa giingon nga you may have a husband, but you are not a wife. Or you may have a wife, but you are not a husband. Or you may have a wife and a husband, or a husband or a wife and kids, but you don't have a family. Tungod kay matod pa, the real house will only be, or a house will only be a real home when everyone in that house functions as a family. Mao gyud na siya. So daghan ako na subay na sudlan nga mga churches. Kay ganahan mo kung explore. Diha pay churches nga ako nasudlan nga as if I am the old member of the church. Ngano man, ako may nag-introduce akong kagalingon, ako may nangabi-abi nila. Nya unfortunately, ang akong experience nga dili maayo nahitabo gyud sa duha ka church diri sa Australia, ang usa dito sa South Australia ug usa diri sa Western Australia, and both of them are churches of Christ.
Seriously. Gikatawan ko sa ko ang asawa ug sa akong mga anak mingon nga suba kadad mura ikay taga church ikaw may nang entertain you're the one introducing yourself ikaw may nang abi instead nga kita abihon o kita ila-ilahon ha so ingon ni ana ang sitwasyon so what makes this church colorful o nindot kung butangan na ni mo functioning mercy, sama ni siya sa mga bintana, sama ni siya sa mga sa hagdanan sa imuhang building, sama ni sa mga pultahan sa imuhang balay, sa mga bintana na lingkuranan, doon na pa'y pahayagan para manindot, doon na pa'y mga tanom, o doon na pa'y taong ga-welcome. And that makes that church a live church. Dili lang a simple organization. Okay? So, ingon ni ana ang reality sa ato ang bugnahay tungod taog istorya taog spiritual gifts in the body of Christ. Right? Now, padayon ta, ha? Padayon ta. Unsa man ang lesson o insights atong nakuhaan ning spiritual gifts nato. Okay? Ingon ani. Each of us was gifted differently, but we need to function in unity and in love, for the gift come from the same Spirit, the same Lord, and the same God. Mora na. Di ba minggo ganina ang gifts are spiritual? Yes. Tungod kay it come from the same Spirit, it came from the same Lord, it came from the same God. Unless mo function tayo in unity and in love, nothing. Mura ingon pa nga si Brad Ike mahilig kami mag-istorya binuha ka ng istorya paligre ko ato ning kutawon dong ning tabay ngano man human nimog kutaw sa tabay di ba malubog man ang tabay idig tin-aw unyag balik ana makita nimo kinsa ang unsang isda ang nagpabilin diha. So ingon ni ana ang ato ang organization ingon ana ang ato ang church sometimes it will pass through a testing period, commotion, turmoil, and then makita nimo kinsa ang mahabilin. Pero there's one thing that we need to realize as well. Ug wala na to establish ang atong purpose nganong naata diha. Wala ra. Mara ingon pa nga unsa nang giingon nga may lagna, may lagwa. Matupa depende lang ug muuwan ba ug moinit. Right? Kaduha. The exercise of the spiritual gifts is not for personal glory, power, or selfish gain. It is to equip his people for work of service and to build up the body of Christ. Muna nga si Pablo, human sa 1 Corinthians chapter 12, iya din gipasundan sa chapter 13 og topic about love in combination with the spiritual gifts. And then ingon din siya, the greatest is love. Nga naman, okay, may kamukanta, may kamulid, but it's all for your personal glory. It's all for your selfish gain with your objective to establish your power, influence. Wala gyud kapadulngan. Okay, that is not the way the Bible is speaking to. Ang Bible nagstorya mahitungod og gugma sa pag-exercise sa ato ang spiritual gifts. Matupad the greatest is love nga naman. Pag wala gani love, this is always remember these things. Walay gitawag nato nga you will not do more than what is required. Right? Ikatulo, the main objective of exercising the individual gifts is for the glory of God. So, arita sa ato mga reflection. Mamalandong ko ta sa ato ang tagsa-tagsa kakaugalingon about sa atong spiritual gifts. How's your spiritual gifts? Okay. Lies dormant?
undiscovered or simply is not there or active or fruitful. Ka ka nakabantay ba mo sa katong baliktaan ni? Ato ning i-apply gamay mo gusto ko mo balik ato ning i-apply gamay sa real work na to. Like for example, sa ako ang work, I work in a mine, ga-produce mi og iron ore. So doon na may different kasi klase dito nga mga functions. So nako sa maintenance and reliability, engineering, doon na po yung metallurgist, doon na po yung mga operator, doon na po yung mga mechanics. Natin mga managers, doon natin mga supervisors, doon natin mga superintendents. But each and everyone will functions to achieve the key performance indicator sa usa ka organization. So like sa kaso ni Brad Andrew na siya sa kining needle manufacturing. Mo gihapon. Na yapon na sila yung metallurgist diya. Napod sila kining gitawag pa nga sa grupo sa continuous improvement. Na supervisor sa production, na supervisor sa maintenance, na mga technicians, equipment operator. Pero it's an everyone mo function. So ang business maka-achieve sa iyang objective o purpose. Otherwise, wala mahimo. Sa hospital, okay. Ako lang ni balita din ninyo. Gitawran ko og pacemaker. When was that? 2 weeks ago. Ya dito sa hospital. Dito nurse, dito doktor. Bisan pagka sa mga nurses, kasabot si Sister Linding ani, doon ay gitawag nato nga unsay tawagan na Sister Linding, tunay na head nurse, doon ay pay emergency kaning sa emergency nga nurses. Doon ay mga nurses po nga nag-asikaso lang di wala sila sa emergency kundi di sila sa doing sa normal nga sa patients care. Nga na. Dili man pwede nga ang doktor siya pa ang mag-nurse. Dili man pwede nga si Brad Andrew siya pa ang mag-supervisor, siya pa ang superintendent, siya pa ang mag-manager. Dili man pwede nga ang pastor. Siya pa ang mag-piano, siya pa ang mag-song leader, siya pa ang magwali, siya tanan. Dili pwede. It's an everyone has to contribute something. Okay? Balik ta dire sa atong reflection. How is your spiritual gifts? Undiscovered or simply is not there or active, unfruitful. Ang Matthew 13:18 to 20, the parable of the sower, mag-illustrate o nag-illustrate sa atong kaugalingon. Mo siya. Unsa man atong status? Pamira ba tani no? Kining Matthew 13:18 to 23 nga the parable of the sower. So sa matong status, a soil along the path. Matupad, this represents a hard, compacted heart where the words is heard but not understood, and the able one quickly snatches away. So wala ni sila makadawat sa pong Ginoo, awagin mo abot sa salvation o sa stage of salvation. Simply they just hear the word of God. Ang lahi nga sitwasyon kining rocky places. Basi mura tag rocky places. God represents a swallow heart that receives the word with joy, but without deep roots, it withers with the troubles and persecutions arises. Or, arita sa sitwasyon nga, the soil among the thorns. This represents a heart where the word is heard, but the worries of this life and the deceitfulness of the wealth choke it, making it unfruitful. Or lastly, nahabilom ka diri sa gitawag nato nga the good soil. This represents a noble and a good heart that hears the word, understand it, retains it, and by preserving, produces a crop. Samtang namalandong ko ni Anis siya din ni reflect na ko ang katong the parable of the talent in relation sa soil along the rocky places o among the thorns. Tungod kay
usa sa mga karakter dito sa The Parable of the Talents, naka-receive siya ko sa ka bag of gold. Iya lang gitaguan. Gitaguan niya. Pagbalik sa Ginoo, naningil man ang Ginoo. Ingon siya nga, oh, ang uban nakadawat og 10-5, nagdouble pero siya usa ra ka buok iya pa yung gitaguan. Ingon siya, haman na ako. Uy, Ginoo hadlo kay ko nimo. Akong gitaguan. Akong gilubong. Kay hadlo ko nimo ingon siya pastilan pagkatapulanan nimo nga salugon. Nakasabot ka nga muani ko sa wala na ko hago eh. Imo lang tang gi-invest sa bangko so it will gain an interest. So I just realized nga ang atong gifts ingon na ana, by any means bisag usa ra ka buok, we should find a way to make it productive. Usa ra man ka buok, manila na mo increase bisag usa. At least there will be an interest matod pa si Ginoo. Pero sa katong gitawag dato nga naa sa mga sa good soil o katong mga nakadawat sa talent and then they make it productive, praise God for that. Always remember, the exercise of your spiritual gifts is mo to giingon for the good sa kadaghanan, to equip the saints o labos sa tanan mo ang giingon nato nga for the glory of God. Okay, so diharat ako to buog sa ako ang tanaw mura mag na-consume nato ang 8:15. So anyway, don't worry kay mura rin siya nag-trial nato ni nga trial nato ni nga sani trial nato ni nga paghimo sa to ang time management. Okay, usang oras? Ang oras alas 8:07. Encouraging dong, encouraging message. Okay, thank you. Parehas ni atong Domingo nga ang wali, mag-unsa imong pagtuog, wala nimo buhata. Walay buhat. So na, salamat sa Ginoo makadasi. Okay, makadasig at the same time makapamalandong taog asa ta. You know, sinata sa Rocky Places. So signing ko nga og dormant, undiscovered, og dormant, mura lang ta huwag ka nang gitawag pa nga naatan na sa Rocky Places, natas among the turns. Pero kung undiscovered, maybe simply wala jud ta mo reach dahil sa real nga conversion. Basin itong atong conversion na to in the first place was fake in the first place. Kaya ang promise is on your conversion na man ang muhatag man ang Holy Spirit sa iyong spiritual gifts mo. So, ingon niya na ang sitwasyon. Or simply, matupad na rin, naalala sa gitawag na to nga usata sa mga nata sa matupa as well that is among the thorns. Okay, so unsa pa may atong kan? Ato i-welcome si Sister Jackie. Salamat sa Ginoo ni apel si Sister Jackie kay summer na maron dito ano may klase. 15 ta kabuk di karon. Na Sister Jackie Hello, good morning everyone. Ay, good morning day dia. everyone. Mag-join diha. Okay. So, May buntag. Kaila ka ni may buntag sa tanan. Welcome, Okay, Welcome. Welcome. sa dili pa tamo kuan kaning magpadayon ha. Asa sa di pa ta magpadayon ato ning i-close. Usa. Okay. No. So ato sa ni i-close nya tabi tagdaghana unyog uban pa. No kay wala ra ba ma-appeal diri ang ato ang prayer nabatay mga prayer request. Usa sa nasa kong ginuhuna nga unsa na to na pag-manage tingali maghimo taog kanang mas nindot ang grupo unta doon na tayo gitawag nga Council of Leaders sa ma-establish ang purpose unsa man gitani. Padayon ba taog dili after unsa to September. O basi Ulam po na balde ay ugoy wala balde pumaligo kami kinali. Okay, so kung sa ta ning gitawag pang atong i-close ni siya with the doxology, my favorite song. Not only nga short kundi para nako siya kuan kay siya kanabang any service gusto nako nga tapuson og doxology. Okay, familiar man ka taning doxology nga kanta, di ba? Sa mga nagubo. Okay.
Honor na siya. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen. Okay, kanta na. Praise God from whom all Oh, blessings blessings flow. flow. Praise 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 Him Him, all all here creatures below. Here below, Praise 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 Him 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 above above ye in in heavenly. heavenly. praise Praise Father, Father, Son, 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 and and Holy Holy Ghost. Ghost. Amen. Amen. Okay, mag-ampot na. We praise you and we thank you, Order Lord of now. God, in beautiful, this beautiful day wherein we're able to reflect on your words, O Lord of God. Thank you so much for the insights and the truth that we were able to learn this morning. We pray and Oo. we'll continue to serve you, Muna and ka we upod as a group will continue to serve you, and most of all, Lord of God, will continue to reflect about your words, Lord of God, for us to serve you well, to serve our fellow Christians, and most of all, to bring glory and honor to your holy name. Thank you so much for this opportunity. Bless us all, Lord of God, and most of all, help us to learn to love one another, and may your Holy Spirit will bind us with your love as well. May your guidance be upon us always, and may you protect us in all things. In Jesus' name, amen.